Naku, matindi ho mga pag-uusapan natin dito sa video na to. Una na dyan, itong si Winnie Monsod, kilala bilang isang malupit na ekonomista. At ito naman hong si Prof. Malutikia, kilala bilang isang malupit na political analyst. At dito rin ho sa video na to, naku, marami hong nagtatanong sa atin kung ano nga ba ang dahilan kung bakit umalis yung anak ni Aga Mulak dyan sa Itbulaga. Kung ako tatanungin ninyo, hindi ko ho alam. Pero nag-search ho tayo sa Google at ang lumabas ho dito, kesyo meron daw ho siyang kauna-unahang acting project na kung saan siya ang bida. Yung TV series na pinamagatang Bad Girl. Mamaya ho pag-usapan natin yan. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga. Marami ho kasing lumabas na alingas-ngas na kesyo di umano. Base ito kay Jay Guevara, yung huling videong riniakan natin sa kanya. Base ho sa kanya, doon sa video niya, hindi base sa kanya, yung mga narinig din, hearsay lang naman, hearsay. Kumbaga, chismis din. Siyempre, showbiz din naman ho natin maaalis yung chismis dyan, di ba? Yung iba ho dyan, yan ho ang ano nila, kumbaga yan ho ang kanilang oxygen, chismis sa showbiz. Di ba? Yarin lamang itong si Tuta Soto, sa showbiz yan. Noong mga panahon na yon, di umano, isa daw ho sa mga naging dahilan. Matagal na ho yun. Di ba? Early 2000, siguro mga 2000, ano ba yun? 2003, mga gano'n, 2005. Kailan ba yung si Tony Gonzaga? Di umano base dun sa pagsasalita nitong si Jay Guevara, di umano isa sa mga dahilan, marami sigurong dahilan, di natin alam. Pero isa sa mga sinasabing dahilan kung bakit daw umalis sa TVJ, yaang si Tony Gonzaga noong mga panahon na yon, dahil kay Tuta Soto. Siguro, hindi ko natin alam kung ano man. Nagalingan ganyan. Punta kayo sa YT channel ni Jay Guevara. Punta kayo doon. Sigurado marami kayong matututunan chismis doon pagdating sa Itbulaga. Kasi yan TBJ Defender ho yan noong nagkaroon ng usapin sa ownership ng Itbulaga. Isa ho yan si Jay Guevara sa mga nagbablog noon. Kaya marami ho siyang insider knowledge kaugnay dyan sa ano na yan. Kaugnay dyan sa mga alingas-ngas sa loob ng Itbulaga. No? Ngayon naman, marami yung usap-usapan sa mundo ng social media. Ano ba ho daw ang dahilan kung bakit umalis yung anak ni Aga Mulak dyan sa Itbulaga? Aba, ito sa mga usap-usapan sa mga taga-alta, yung mga alta-alta, yung mga mayayaman, mga milyonaryo. Yung mga nasa circle ng mga mga alta ta syudad, di ba? Yung mga mayayaman ho talaga. Di umano! Naku, yan na nga ba di? Di umano! Ayaw na niya. Hindi. Ito. Atasha Mulak left Itbulaga because of her first lead acting project. The TV series Bad Girl. Yun ho ang lumabas sa Google. Pero, di ba, ang ano na yan, yung bata na yan, nag-uumpisa pa lang ho ang karera niya sa TV hosting, sa acting career niya, nag-uumpisa pa lang. Kaya yung napaka-lame ho nung excuse na kesyo dahil daw doon sa kanyang first lead acting project, parang hindi naman ho ata kapani-paniwala yun. Kasi pagka ikaw, bata ka, batang artista, batang talent, napakanaami mong enerhiya. Yan sila Kim Chiu, meron silang It's Showtime, meron silang teleserye. Dami mo nilang racket, ika nga. Tapos sa Itbulaga ka pa aalis. Di ba? Kaya yung mga kababayan natin dito, naiintriga. Ano ho ba daw dahilan talaga kung bakit umalis ang si Atasha Mulak? Yung nabanggit ho natin na yun, kung inyong isi-search sa Google, Atasha Mulak left Itbulaga reason, yun lang, bali-baliktad, bahala na ho kayo. Ganun ho talaga tayong mag-English ang sinagot sa atin dahil daw doon sa kanyang first lead acting project. Pero hindi ho tayo gaanong sold doon sa paliwanag na yun, ni Google sa atin.
Di ba? Kaya ka nga excited pumasok sa Itbulaga kasi nakita mo yung Itbulaga na yan pagka ikaw pumasok diyan. Ika nga yung pintuan ng oportunidad bubukas sa iyo. Hindi ka pa naglimang taon, hindi ka pa nagtagal. Di ba? Hindi ka pa nagtagal diyan sa ano na yan, diyan sa noontime show na yan. Bakit ka umalis? Sabagay, maganda kasi itong si Atasha Mulak eh. Di ba? Siguro sabi nung nanay niya, mag-acting ka na lang, anak. Anak, mag-acting ka na lang. Ano ka muna, distansya ka muna dyan sa Itbulaga. Alam nyo ha? Ako, hindi ko alam. Hindi ko alam ang dahilan at hindi ko babanggatin dito dahilan. Siguro dyan sa comment section mababasa nyo pero dito sa PH Update babasahin ko lang kung ano yung sinabing dahilan nitong si Atasha Mulak. Malamang sa malamang yung binasa natin na yun ang kanyang binigay na dahilan. At kung meron kayong ibang alam na dahilan, i-comment nyo sa baba. Yan lamang mga chismoso kayo at mga chismosa. Mga langya kayo. Hindi kasi maraming katanungan ba maging nga tayo nung na kasi alam natin yung bata na yan talagang pumasok siya sa Itbulaga. Maya-maya, merong nagtanong sa comment section, yung anak ni Aga, nasan na? Hindi ko alam, ba't niyo tinatanong sa akin? Hindi ko naman kaano-ano yan. Sinearch natin ngayon sa Google. Kasi meron daw siyang first lead acting project, kaya siya umali. Anyway, tayo magagawa dyan, yun ang dahilan niya Pero tanungin natin yung nanay niya. Dito na ako mga kababayan, punta na ako tayo dito kay chismis lang. Talagang ganun. O minsan sumushowbiz tayo kailangan. Ay wag natin tanggalin dito si Atasha. Wag natin tanggalin dito si Atasha Mulak. Ay tapos lang ho niya. Sa mga bakit merong blurred? Syempre, fan tayo ng mga Hapon Yung mga diyan, yung mga alam nila, di ba? Fan tayo ng mga Japanese Mga anime. Hindi kasi pagka kunyari maglalaban na yan pagka may dugo. Sigurado, blurred yan. Diba? Kunyari, yung mga maglalaban-laban na kasi hindi pwede censored yung mga suntukan, mga gano'n, di ba? Kaya yan, fan tayo kaya merong gano'n. Nakanato ka, PH. Papahama ka dyan, PH. Yan lagay ko lang dyan. Di ko na sasama yung dalawa wala namang kinalaman yun dyan ngayon, si Tuta Soto, ang ika nga, politiko yan kaya nandyan yan. Si Atasha naman, yan ang paksa natin, di ba? Pagtatanong kung bakit siya umalis. Ngayon, anong dahilan, hindi natin alam. Dito ko tayo mga kababayan kanino ba tayo? Dito ba tayo sa malupitang economist o dito ho tayo sa malupitang political analyst? Pili lang ho kayo sa dalawa na yan. Si Maring Winnie o itong si Prof. Malu? Unahin na ho siguro natin itong si Prof. Malu Tigia kasi pandiinan ho ito Mamaya na ho itong si Maring Winnie Itong si Maring Winnie. Lagay lang kita dyan Maring Winnie Mamaya kita isasalang. Yan. Ito, Prof. Malu tayo. Game! Alala nyo po ay pinagmalaki yung 5,500 na mga natapos na flood control after ng ilang buwan. Parang halos ganito rin yung panahon po, Prof, nang makita natin ang malawakang mga pagbaha dito naman yun sa area ng Luzon. And this time, yung second na may pinakamalaking pondo aside sa Bulacan daw yung top ang Cebu area, grabe po yung lawak ng pinsala, dala ng Tinyo at makikita natin mismong mga syudad, mismo sa mga subdivision, binaha po, Prof. Ano po yung basa po ninyo dito? Well, alam mo, Admar, nakakapanlumo na tingnan ang Cebu, lalo na yung mga larawan na nakita natin, usually, pag sinabi nating Cebu, talagang magandang lugar yan, primera klase, ang mga bahay. Nagulat na lamang tayo na grabe ang tindi ng baha, halos hanggang sa kisame ng bahay, yun na nakikita. Nakita rin natin yung mga sasakyan na halos nagka-rumble-rumble at nakapatong sa isa't isa. Never tayo nakakita ng ganyan. Siguro yung Yolanda na ang pinakamatindi. Pero ito, talagang nakakalungkot dahil ang Cebu ay bumabangon galing sa earthquake tapos nagkaroon ng ganito. Nakakalungkot kasi
sinabi ng governor na more than 200 billion to 50 billion. 26 billion. Ilan? 26 billion yun sa kanyang post. 26 billion, oo. Na gastos diyan Sa mga may alam kung bakit umalis tong si Atasha Mulak sa Itbulaga, ha, i-comment nyo sa baba. Ako hindi ko talaga alam ang dahilan, kaya kung kayo ho alam nyo, pakiusap, ilatag nyo ho sa baba ang kanyang dahilan, no? Hindi ho talaga natin alam ang dahilan, pero tayong nalulungkot kakaumpisa pa lang niya sa pagiging Dabber Cats, umalis na kagad. Ano yun? Diba yung iba dyan, tumatagal ng dekada dyan sa Itbulaga, maya-maya, mabalitaan natin, wala na siya dyan. Yung tangkad pa naman ng bata na yan, di ba? Oh, tapos may itsura. Naku po, yari. again, flood control, parang hindi yata naman nagawa ng maayos, no? So, ako, ang parati ko nang sinabi, no, ang focus ay nasa Bulacan. Tingnan nyo ang lahat ng probinsya. Kasi kung Bulacan lamang, dinadaan tayo dito tayo tumingin Dapat nakikita ang bawat probinsya. Ang nangyayari niyan, ang nagpa-fact check sa gobyerno at tayo nagugulat ay mismong kalikasan na. So, imagine mo ito nangyari sa Cebu. Nakakapanlo mo, lalo na yung iba na kayang bumangon muli, okay? Pero yung ordinaryong tao na unang-unang reklamo kalam sa sikmura, gutom. At ang pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay, lalo na yung mga bata, no? Nakakalungkot. Talagang nakamamatay ang korupsyon, Prof. Totoo Isa yan, ito sa mga ebidensya. May tuturing na ba ito nakakagugulo. na crime against humanity rin? Ay, ako, from the very start, sinasabi ko, lahat ng nangyari dito sa flood control projects are crimes. It would be considered as crime against humanity for the simple reason na ang gobyerno na andyan nagbibigay ng serbisyo para maayos ang pamumuhay ng mga Pilipino. Alam mo tayong mga Pilipino, yung citizens, nagbigay tayo nung hinalal natin sila, may mandato tayong binigay sa kanila, nagbigay tayo ng karanyaan ng ating kapangyarihan at karapatan para ang pamahalaan ang mag-govern sa atin, no? Pero ang nakikita natin dito talagang pabaya na sa atin, no? Nakakalungkot dyan sa Cebu kasi hindi mo naramdaman na naman ang gobyerno. Tahimik ang gobyerno ngayon lamang Thursday. Nagsalita tungkol sa nangyari nung Lunes. Hindi ko maintindihan kung ganun na lang ba at hindi na natuto sa mga sakuna na nangyari nung una. Kasi kung ganyan ng ganyan tayo at hindi tayo nag-i-improve, may maling-mali ang pag-handle sa mga ganitong sakuna. Sabi nga nung isa na nasalanta, no? Hindi sana disaster kung yung mga taxes na gamit ng tama. Ngayon, naging disaster kasi akala namin poprotektahan kami at dahil ang aming taxes ay ginamit para sa mga proyektong iba't iba, ay hindi rin pala nangyari, no? Critical rin dyan yung pagkakalbo ng highlands, ng hinterlands ng Cebu. Critical rin yung mabilis na urbanization na nakita mo brown ang tubig at nanggaling sa mga lugar na halos kalbo na. So nakakalungkot 'yon. And kumbaga marami nabanggit mo nga kanina yung mga sanga, ang daming sanga, umabot sa syudad yung mga sanga dala ng mga pagbaha na ito at yung subdivision nga kumbaga sabi nga first time nilang na-experience ito kasi kung mayroong history na talaga diyan, walang titira diyan Walang mga may kaya sa buhay na titira dyan. Kita natin, sabi ko, parang ako, taga Visayas ako, taga Dumaguete ako. Pero first time ko nakita ito sa Cebu, na mismong sentro, mismong pinaka-syudad mismo at sa subdivision pa na area. Kung kailan pa,
na merong flood control project, parang mas lumala yung mga pagbaha, Prof. Oo, Admar, at saka makikita natin diyan ang typhoon or natural calamities, walang pinipili kung mahirap, mayaman. Lahat ngayon nagulat dito sa nangyari sa Cebu. At ako, ang panawagan ko lang kay Gob, laksan ng loob kasi napakahirap ang isang leader na ka-elect lamang sa posisyon, sunod-sunod ang mga Correct. nangyayaring Tama naman. sakuna. Mahirap po At talaga. Actually, naaawa tayong nabubwisit dito kay Pambarikot. Tawa. Kung ano lang yan, kung yung tipong trabaho talaga siya, trabaho. Sasabihin niya kung anong nangyayari, kung paano i-handle ng national government. Kasi hindi na lang ho ito hindi na lang ho ito, ang tawag dito, hindi na lang ho ito trabaho nitong si Pambari 4. Ito ho, iga nga dapat sa nangyari feeling ko, ito, pwede akong mali dito. Sa nangyari, dyan sa Cebu, magti-take over na ho dyan yung national. Yung local, wala na ho yan. Nano nyo, nung panahon nitong Yolanda, di ba? Pagkatapos ng take over kaagad ng national dyan. Kailangan yung lahat ng pwedeng i-deploy ng national, i-deploy na dyan. Kasi wala nang kakayahan Lumpo na yung local Lumpo na yung provincial, di ba? Yung city government, wala, lumpo, lahat sila nabayo. Kaya ang talagang mamando na dyan, national. Pero itong si Pambari 4, wala tayong naririnig na nasaan na ang pamahalaan. Mr. President, tulungan niyo ho kami dito. Ano na ho bang gagawin namin? Nasa madilim kaming bigyan niyo ho kami ng liwanag, tulungan niyo ho kami dito. Wala ho tayong naririnig ng mga ganong galaw dito kay Pambari 4. Di ho tayo aware dyan sa Cebu kasi hindi tayo masyadong bumababad dyan sa politika dyan Pero base sa ating nakikita, medyo para sa atin kung tayo tatanong, nakukulangan ho tayo sa galaw ng pamahalaan ng ng Davao. Hindi ho tayo ito sa personal ko na take yun. Merong iba't ibang take yung mga vlogger kung ano yung class, ano yung pagtingin nila sa pamumuno nitong si Pambari 4. Tayo nakukulangan. Napanood niyo si Alfred Romualdez noon. 'Di ba? Nung panahon ng Yolanda. Nag-iiyak siya, nananawagan siya sa national government, nasaan na kayo, tulungan nyo kami. Yung mga ganong klaseng senaryo, yun ang hinihintay natin kay Pambari 4. Di natin sinasabi dito na wala tayo hinahanap lang natin yung mga ganong klaseng gesture. Yung tipong ipaglaban mo yung mga bumoto sa'yo. Ikaw ang tumayo sa national government para talagang ma-deploy lahat ng dapat ma-deploy dyan sa iyong nasasakupan. Kaso parang kulang. Hindi tayo masyadong aware sa dynamics ng politika diyan. Kung ano man yan si Pambari 4, mayroong pinklawan, dilawan o kung ano mang politika niyan. Base sa ating nakikita, masyado ho siyang yung aso ka ba ni Marcos Jr., madam? May pa-picture ka rin kay Tatay Digong nun di ba? May pa-picture ka rin kay Tatay Digong nun. hindi naman siya Maniaka. kaalyado nitong administrasyon na ito. So talagang makikita mo, nakikiusap siya at humihingi ng tulong. Sana wag nating tinan yung kulay ng politika at kaagad matulungan itong mga ito. Opo. And dito po sa mga pangyayari pong ito, ma'am, lalo na po dito sa mga pangyayari dyan sa Cebu, at hindi ito first time na nakita natin dito din sa Luzon. Merong ginagawang pamamaraan ang gobyerno ngayon na kesyo, alam mo na, after 1 year, sa harap din ng mga kongresista, after 1 year nung nagsalita din siya sa kanyang SONA, mahiya naman na kayo. Ang tanong ngayon, yung sa pagbabudget po kasi natin, no? Isang salaan lang po ba yan? I-check lang po ba yan? Ito okay na to, aprobahan? Or napakarami ng pagdadaanan po ng budget at least man lang hindi ganito kalala
Kasi marami pong mga nagsasabi, mga mambabatas, dating mambabatas, mga kritiko nitong budget natin ngayon, na umabot na po sa sukdulan yung kumbaga pinaka-kurap daw na budget natin. Pero dumaan yan sa masusing pag-aaral kung pinag-aralan sa executive plan, sa kanilang papanukala sa legislative, tapos balik ulit sa Office of the President, sa executive po, Prof. Admar, hindi ako naniniwalang na pag-aralan ng maigi eh. Kasi tayo ngayon lang natin na lalaman na meron palang leadership fund na sa NEP pa lang may insertions na. So dun pa lang pumapasok yung politika. Nakita rin natin yung paano naging pambababoy sa BICAM report, no? Nakita rin natin yung role ng small committee. Hanggang ngayon yan, hindi pa naman malinaw eh. Hindi mo maintindihan ano ba talaga nangyayari. Nagpa-file sila ng mga kung ano-ano, pero hindi natin makita sino ba nag-design ng ganitong sistema. Una. Correct. Pangalawa, sino ba ang nag-enable na itong design na ito mapondohan? Pangatlo, sino ang nagbigay ng kapangyarihan sa mga DEs para mag-define ng porsyento na binibigay as kickbacks? Yun, hindi pa natin nakikita eh. Masyado ang focus sa Bulacan, masyado ang focus sa ilang mga mambabatas. Ang akin lang, nasabi ko na rin ito sa inyong show, na unang-una, tingnan nyo ang Ilocos Norte, tingnan nyo ang Davao City, tingnan nyo at that time Sorsogon, tingnan nyo ang Leyte. Maniniwala ka ba naman sa Leyte, 66 contractors ang may proyekto sa probinsyang ganyang kaliit? So magtataka ka, ano yon? Per kilometro ng daan, iba ang kontraktor? Nako. So makikita mo, pag pinag-aralan mo siya by province, makikita mo sino ang probinsya na linoloko ng politiko ang kanilang mga constituent. Kasi kung hindi natin gaganyanin yan at i-allow natin na ang kulay ng politika as in, hindi, since panahon pa yan ni Duterte, hindi, sa Davao City maghanap kayo dyan. Hindi yan eh. Hindi na-cure yung problema ng taong bayan. Right. Ang taong bayan, tinatanong, sino ang namuno? Sino ang nag-design? May nag-design yan. Sino ang nagsabi itong mga kontratistang ito? Sino ang nagsabi i-park nyo dyan? Sino ang nagsabi? Ang daming variation ng dating alam natin na pork barrel. Correct. Yung pork barrel noon, napakasimple eh. Isang amount, pareho kayo. Kung masipag ka, baka meron ka. Pag nag-defend ka ng isang ahensya, baka meron ka. Pero pareho dito, hindi eh. At imaginein mo na ang budget, pinag-aawayan nila, at talagang yumayaman ang politiko dahil dyan. So, dapat yan matapos at makita ng taong bayan, sino ba ang naggawa ng planong yan? May naggawa ng planong yan. Imposibleng walang naggawa ng plano niyan. Kasi alam nila kung paano hatian eh. At alam nila kung ano ang gagawin ghost projects at ano ang hindi. So, at hindi ako naniniwala na yan lamang ay sa baba. Hindi ka makakakulimbat ng 1 trillion pesos na hindi alam ng pinakahead ng bansa natin. Opo, no? Nakakapadlubo dahil napakalaki po ng budget nito. Maririnig na natin, magbubukas na naman ng panibagong klase ng tax. Maririnig natin na stricto sila sa pagkukuha ng tax. Pero yun nga, pagdating naman doon sa saan napupunta yung tax namin, maririnig pa natin na
i-justify pa yung pagbendalo. So pwede rin ba nating ibendalo? Sasabihin ng mga taxpayer, pwede ba namin hindi na lang kami muna magbabayad ng mag-moratorium muna kami sa pagbabayad ng tax kasi parang hindi nyo pa nagastos ang tama yung una naming ibinayad na tax. Kung pwede lang, Prof. Oo, at saka marami nakakaasar dyan, no? Systemic. At parang ninonormalize. Hindi pa pwede ang corruption ay normal Hindi pwede sa yun. isang bansa. Hindi pa pwedeng Galing nga, Prof. nakagawian na eh. 'Di ba? Hindi pa pwede yan. Hindi rin pa pwede na ang politiko nakasawsaw sa pondo ng bayan. Kasi makikita mo naman anong epekto sa atin. Parati ko naririnig noong 19 Congress na sinasabi sa mga freshmen, stay with me and I will make you a millionaire. Hindi naman ang pagiging public servant ay equivalent sa kita mo, no? Kumita kayo ng marangal, wag sa pondo ng bayan. Kasi yung pondo ng bayan, pag yan nilinoko nyo, yan ang epekto. Ang serbisyo, napakasama. At tuwing may kalamidad, ang taong bayan, ang constituents ninyo, ang nahihirapan. Saan ka nakakita, no? Ang nanay, karga-karga ang bata, nasa bubong. Diyan sa Cebu, may isang picture na talagang sabi ko, Nakakabasag ng magagalit puso, ka eh. Kasi hindi dapat ganon. And yet, nung nagkakaganyan, hindi mo nararamdaman ang gobyerno. Hindi mo sila nakikita. Hindi mo sila matakbuhan. You're on your own. Si Juan de la Cruz ay nag-iisa. Ikaw ang mapipilitang lumaban, tumayo, maghanap uli ng trabaho, magsubi ng kita para maibangon ang pamilya. Ano nangyari sa mandatong binigay mo sa gobyerno? 'Di ba may social contract tayo eh? Nag-agree tayo na, sige, hindi namin gagamitin itong aming karapatan, ibibigay namin sa gobyerno para kayo ang magbigay sa amin ng serbisyong dapat. Yaan ba sa mga larawan na yan, nakita mo ang gobyerno? May serbisyo ba? Yun ang nakakalungkot. Eto, ano na ho tayo dito kay, ang pangalan nito, kay Maring Winnie. Maring Winnie ho tayo. Game! Hi, Professor. Hi, Professor. Professor, nakamute po kayo. Hindi, meron ako kasing problema yan. Kay, bawal ang pasaway. Kay, basta, bawal ang pasaway. Meron siyang programang gano'n. Tawag sa kanya doon, Maring Winnie. Kaya napamari tayo. Prof pala. Sorry, Prof. Ayan na, okay na. Okay. Hi, Professor. Can you hear me okay? I don't know how to make it. Ayan na. Is it okay? Mahina po. Hindi ko alam kung paano. Ayun na. Yes. Maybe I should go closer to the... Ayan. Perfect. Ayan, okay. Professor. Okay. Pero you can hear us naman, Professor Monsod. Hello, Ani. Hi. Mahina po yung dating nyo. Ay, naku. Sorry, hindi ko alam kung ano. Ayan na, okay na. Okay. Professor? Okay na. Okay, is it okay now? Yes, better. Thank you. Yes. Thank you, Professor. Yes. Okay. Let's go right into it. So, 4% Q3 GDP, malaking it's a shock to most everyone. On a scale of 1 to 10 po, how angry are you about this number? I'm not angry. I mean, that was expected. I mean, considering what has all been going on with our government, how can you expect anything to happen, to be anything but what it is? Our government infrastructure expenditures went down by 26.8%. That's a hell of a big decline over last year. And ang maganda rito, hindi lang maganda. But what is noteworthy is that decline was close to what happened in 14 years ago
in 2011, during Noynoy Aquino's during Noynoy Aquino's term as president, were beginning years, because they were trying to fix the public works. In other words, what is notable is after after that government fixed its public works problem with Dave Simpson at the helm, the Aquino government went on to grow at a pace which has not been matched so far. That out of this corruption scandal, if it really takes root yung anti-corruption measures, we can expect the Philippines to rise above this tremendously. Okay? In other words, it's not all bad news. It will be bad news is after all these scandals, wala rin nangyari. Yo. Ayan ang talagang bad news. But itong corruption scandal na ito, good news because at last we have found out, at least the Filipino people have found out who are to blame. Now, whether that gets translated into justice for the Filipino people, I don't know. If it does, we can expect very good things to happen to the Philippine economy. If it does not, we are doomed to failure, to continuous failure. Professor, sa sinabi niyo, naka-recover during Noynoy's time, no? But how long yung reasonable period nun? Kasi pinag-uusapan niyo ng mga tao, hindi lang flood control actually yung scandal ngayon sa corruption It's another infrastructure at meron daw ngayon in some agencies, meron silang disbursement aversion. Kaya medyo babagal pa rin yung spending, no? Sa tingin niyo, yung reasonable time period bago ma-reverse tong slowdown na to? Let me answer about Noynoy. In 2011, ayun nga ang problema, yung Yes. government spending. By 2015, 4 years later, was one of the top 10 investment destinations of international investors. By 2015, the Philippines Corruption Perception Index had improved to a height that has never been achieved since then. By 2015, rule of law index had improved to an extent that was not seen afterwards. In other words, when Duterte came and when Marcos came, binaba lahat yan. Alright? In other words, kung successful, that's my evidence to you, that kung successful, remember, and it was during Noynoy's time that yung hindi ba yung mga Walang kurap, walang mahirap. Walang kurap, walang mga mahirap. polis, maraming na-jail, maraming kinasuhan. Na-acquit din, karamihan. Sakit, no? Daming kinasuhan, na-acquit din, karamihan. Si Enrile kailan na-acquit? Bong Revilla, Jingo Estrada, laya lahat. Palakpakan. O, diba? Ang problema kasi, okay na sana yung kinapolis na polis Kaso hinaluan ho nila ng political persecution. Diba? Yung mga kalaban nila sa politika, kalaban kita o napolis ka. Kalaban kita, pork barrel ka. Hindi naging sincero ang laban. Parang ito din ang nangyayari ngayong mga panahon na to. Kaso ang problema, yung mga totoong kalaban nila ngayong mga panahon na to, hindi ko nila basta-basta pwedeng i-connecta dito sa issue ng flood control. Kahit yung ICI, nagpunta na sila sa Davao City, wala pa rin nakita itong si Magalong. Na kung saan nagpapakaaso dyan sa ICI, hindi naman ho siya kailangan dyan. But that improved the international investor confidence in the Philippines so much so. Can you imagine the Philippines was one of the top 10 investment destinations of investors all over the world.
So what do you make of that? I'm saying, this is all by way of saying, and I repeat, that if we handle this corruption scandal properly and really get people to jail instead of mga, what do you call that, for cosmetic purposes, then we will do very well. Pero hindi nito nangyari. In other words, it's up to us. It's up to us to make sure that what is happening now continues to a good end. Professor, break ko lang, no? It just came in. The Philippine peso closed at 59.04 to the dollar. Kaka-close lang ng markets right now. 59.04. I don't think we've seen those levels. I could be wrong, pero I don't think we've seen those levels since the pandemic. It's a double check ko later. But nevertheless, it's obviously a signal of lack of confidence in the markets in the Philippines. Pero tama po kayo. I think that is the million-dollar question. Are we moving in the right direction when it comes to the investigation? Ano pong, what's your sense when you watch the ICI carry out its job? I don't agree with you that 59 peso is a signal that we're going in the wrong direction. Who gets hurt by a 59 to 1 peso a foreign exchange rate? The government, because it has dollar-denominated debt. Is it not? Yes. Will the workers in the Philippines get hurt? No. Will Philippine goods be more attractive to foreigners? Yes. So what are you talking about? Now, just because it goes down, masama? There are many people who want their currency to drop so that their countries will be more attractive. Well, What is your about the current investigation, ICI? I know what they're going to do, but up to now, I still haven't seen any transparency in their hearings. Meron namang transparency sa hearings nila. Ay, ICI, maging itong ginawa na si Winnie Wonsod, medyo diskumpiyado sa mga kabalbalan niyo dyan. In other words, the people should be kept abreast of what is going on so that they know how to react to it and how to themselves act. Because the people now have to be proactive. Sila ang dapat may information as to what is going on so that they will know how to coordinate their actions about rallies, whatever it is that's going on. We have to keep the public pressure on the government as heavy as possible so that the government will do what they have to do. Kung wala mga tao nagko-complain, making noise, walang mangyayari sa Pilipinas. In other words, it is up to us, the people, to carry this forward and to make sure that the government that we are forcing the government to act the way we want them to act. Diba? Kailangan ang participation ng mga sambayanan. Professor, by way of institutional reforms, kasi sabi ng mga tao, yung sistema nandiyan pa rin naman eh. And there's a lot of skepticism actually na may mapaparusahan ng mga big fish. What would you like by way of institutional reforms? Ano yung pwede yung mga doables na nakikita nyo na pwedeng gawin? Institutional reforms natin, Ami, I would say, sino ang who is ultimately responsible for what is happening? Is it not Congress and the legislature? Yeah. Ang may problema dito? Alright, we want institutional reforms in Congress. We already have our case before the Supreme Court, asking for the Supreme Court to do the political dynasty thing. In other words, to political dynasty law. Alright, that's number one. Number two,
yung mga nag-elect ng mga tao yun nandiyan sa Kongreso ngayon. Eh, hindi ba ang sambayanan? In other words, we bear a lot of the responsibility here. It's not just government. If we want good people in Congress, we have to elect them. Hindi ba? Eh, sino nag-elect sa kanila? Hindi ba ang tao? So, we have to make sure that ang mga tao realize that the people they elected to Congress were really bad eggs. Hindi ba? And if they don't realize that, then we are doomed to having that kind of quality of Congress in the future. So a lot depends on the people. A lot depends. I don't want to put, it's not that they bear most of the responsibility. Yeah. The judiciary has to do its stuff, the executive has to do its stuff, but now Congress is it's at the center of attention. And who Congress there? Who? Yeah. Professor, coming back to our discussion about the peso, my only point there being, it's been losing ground kasi the last several weeks because of weak investor confidence, and it's a trade-off, right? We also import a lot of things like oil. Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal natin ng Pilipinas.